Hello guys! Hello! This is for Pisces. Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! At ang reading na to Pisces ay para sa 2026. So, titingnan natin what to expect. Okay, ano ba ang pwedeng expect natin sa buong taon na 2026? Okay. So, titingnan natin Pisces kung anong messages energy gabay para sa inyong lahat in general. Money, career, financial reading. Okay. Pasensya na guys kung hindi maganda ang ating lightings. Okay. Ayusin natin to sa mga susunod na buwan. Okay. This is for Pisces. So, tingnan natin. So, simulan natin guys sa January hanggang June. Okay. So, Pisces, what to expect? Okay, January. I hope na nakikita niyo dyan guys. January, February, March, April, May, and June. Nakikita nyo ba? I hope nakikita nyo. Pasensya na. Wait lang. Okay. Ayusin natin. Alright. So, this is for the first half. First half siya ng 2026. So, what to expect? Ano ba yung pwede nating expect ngayong first half ng 2026? Okay. Okay, so yung January mo, so nasa January na tayo. Three of Wands, Pisces, possible na mayroon kang hinihintay. Maybe this is the fruits of your labor. Are you waiting for your retirement? Waiting for a lump sum of money? Naghihintay ka ba na matapos yung hinuhulugan mong sasakyan? Are you waiting for a visa? Passport? Or anything na pwedeng magdala sa iyo ng progress papunta sa 2027, 28, 29, 30. So, Three of Wands, whatever man, Pisces, na hinihintay mo ngayon, ngayong buwan na to, na January 2026, kung ano man to na hinihintay mo, sinasabi ng barahan na you need to be patient. Okay? Kailangan mo daw na magkaroon ng pasensya ngayong January. Kasi itong Three of Wands na to, it's either January, February, March. So, yan yung pinaka crucial time, 'di ba? But kung yung iba spiritually, hindi naman talaga sila nagsisimula ng New Year sa January. Normally nagsisimula yung iba sumusunod sa Chinese New Year ng February. So, para sa iyo, you still have wag mong i-pressure yung sarili mo. Okay, you still have 3 months. So, January, February, March. So, yung 3 months na yan, if for example, nasa waiting time ka, wala kang oras magtrabaho, you're on vacation, or kung ano man to, na parang nasa mute era ka, diba? Mag-enjoy ka. Mag-enjoy ka kung nasaan ka man. Kasi pagsapit ng April, doon ka talaga aarangkada. Okay? So, yun. Alright. So, for the month of February, 7 of Wands, sinasabi ng bara sa'yo dito, Pisces, na you need to fight for yourself. Whole being mo yan ha. So, halimbawa, unahin natin yung sarili mo. Okay? So, pagdating ng February, wag kang papayag, okay? Wag kang papayag, Pisces, na bumalik ka sa dati, okay? Kasi, 'di ba, yung dating buhay mo, people pleaser ka, hinahayaan mo lang yung mga tao na saktan ka, hinahayaan mo lang yung mga tao na tapakan ka. But for the month of February, sinasabi ng baraha sa'yo in the universe na you need to fight for your rights. Ibig sabihin yan, huwag kang papayag na
gawin nila kung ano yung ginawa nila sa'yo few months ago or few years ago. So, parang ipaglaban mo, lumaban ka sa totoong buhay, lumaban ka, love life, trabaho, negosyo, maraming umaapi sa'yo, fight for it, okay? Paglaban mo. And in terms of health issues, pagdating ng February, sinasabi ng barahan na you will be super strong. You will be super strong. There's a healing. Full of courage and determination ka. And pagdating ng March, this is your birthday season. So, there's a tower moment. Ang tower moment ay hindi siya talaga literal na babagsak ka. No. Okay. So, yung tower, guys, normally, this is not about parang yung talagang dangerous siya. Pero, may iba na tarot reader na parang sinasabi nila na there's a danger, crisis, or anything na distraction. But, based on your card, sinasabi ng baraha sa'yo na there's something na magbabago sa buhay mo starting March, during your birthday season. So, there's a parang may iba sa inyo na learn lessons. Marami kang, yung application ng learn lesson mo from the past. So, sisimulan mo siya this March. So, for example, kung ano man ang nangyari sa'yo sa past. Ano ba yung nangyari sa'yo sa past? Yun nga, nabanggit ko. Ano ba? Pinagkaisahan ka, ganging up against you, mga kapamilya mo, kapatid mo, pamangkin mo, relatives and friends, or katrabaho. Siguro, few years ago, pinabayaan mo lang. Kasi, as a Pisces, water sign ka, ayaw mo nang magulong buhay. But, siguro this year, hindi siguro, talagang sigurado. Kasi this is the, parang renewal year para sa'yo. So, yung tower na to is, this one is liberation, freedom. So, you will be free. So, ibig sabihin yan, last year, may mga tao na, may mangilan-gilan na tao na nakalusot na gawan ka ng hindi maganda. Like, yun, binackstab ka, trinaitor ka, ano pa ba? But, simula ngayong March, okay, simula ngayong March, nasa iyo na yun na. But the universe is urging you na tapusin mo na. Umalis ka na sa relationship na yan, kahit nakadugo mo pa yan, or pamilya. Kasi, kailangan mong i-prioritize yung sarili mo. Any distractions, any danger na involved ka, or kasama ka, pero hindi naman directly sa'yo, umalis ka. Ano yung ibig sabihin na to? May mga kapamilya ka, kakilala, kaibigan, na they will suffer financially. Based on the reading natin, may mga pwedeng makulong, pwedeng may mga wanted. Like for example, may wanted na kakilala ka, and pwede silang dakipin ng pulis or kung ano pa man. But there's so much things na pwedeng mangyari. And sinasabi ng bara sa'yo na let go, okay? Kasi parang dati, you always there para protectionan sila. But now, sinasabi ng Tower of Cards sa'yo na this is the parang liberation. You will be free from any attachment na related dyan sa mga taong yan. Kasi, what's the use? 'Di ba? Parang tumutulong ka, tapos okay lang naman na hindi ka suklian ng kung ano yung tulong mo. Halimbawa, pera yung binigay mo. Dapat, pag ganun, pag hindi natin kayang suklian yung tinulong sa atin, we need to be kind and we need to respect them. Or, suklian natin ng ibang bagay na kaya natin. Okay? So, yun. So, yung March mo, okay? Yung March, sorry guys, nauubo kasi ako. Wait lang. Yung March mo ay napakaganda kasi ilang taon ka na, 'di ba? Ilang taon ka nang ginagawa ng masama. Paulit-ulit lang. And they're ganging up eh. Yun yung masama dito kasi yung lahat ng tao na natulungan mo, nagtutulong-tulong, they are parang nag-create sila ng gang na para silang mga tag
'Di ba, na they are ganging up against you, na ikaw yung tumulong sa kanila. Nakakatawa yon. But, huling birada na nila yon eh. Yung 2025, huling birada na nila. Kasi yung March mo, March 2026, this is the ending. This is the tower. Ito yung magbe-break ng family ties mo sa kanila if it's related sa blood or friendship or trabaho. So, napakaganda. March is your month para makaalis ka sa kung ano man na bandages, negative bandages, or toxic bandages. Okay? Okay. And pagdating naman ng April, this is the April card. Sinasabi ng baraha, this is a justice card. Okay? Justice, yun, good karma. 'Di ba? So, kung sino man talaga ito, talagang nasa reading mo yan eh. Kung sinong gumawa sa'yo ng kabalastugan. Yung mga taong nanakit sa'yo, yung mga taong naging rason ng pagluha mo, yung rason kung bakit munti ka ng madisgrasya or mamatay, or yung mga taong tinulungan mo pero hindi ka nila parang tinalikuran ka nila after nila makuha ang gusto nila, they will receive their karma. You are the justice. So pagdating ng April, ikaw yung hustisya. So, ibig sabihin, ikaw yung, parang nasa huli yung halakhak. Kasi lahat ng gumawa sa iyo ng masama ay mababalitaan mo na ngayong April, lahat sila magkakaroon ng kanya-kanyang bad karma. Okay? There's a contract signing. Sa either contract signing sa bahay, maybe makakabili ka ng bahay lupa, or maybe, kung may binila ka na, like condominium, or pwedeng may binili kang sasakyan, April ay nakikita natin dito na napakaganda ng month na yan. Kasi, pwedeng makuha mo na yung papeles, dokumento, na matagal mo nang hinihintay. April, May, Nine of Swords. So, pagdating ng May, sinasabi ng barahan na to na there's air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Or there's parang or earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus, or any zodiac signs. Ito yung gumawa ng masama laban sa'yo. Etong Nine of Swords. So, di ba pagdating ng April, makukuha mo yung justice. Ibibigay sa'yo ng universe yung hustisya na para sa'yo. And pagdating ng May, lahat ng tao na nagsuffer ng karma, ng bad karma because of ginawa nila sa'yo, they want to return to you. So, etong mga taong to, itong Nine of Swords na to, sila yung mga taong yan na parang ngayon na nagsasuffer sila. Ngayon na mayroon silang pinagdadaanan, they cannot sleep, they need money, they need assistance, they need influence, naiisip ka nila. So, gusto nilang bumalik sa'yo. Gusto nilang i-share sa'yo yung problema nila. Gusto nilang humingi ng tulong sa'yo financially. And aminin nila yan. Aminin nila. Or, alam mo, ma-pride sila. Pero, kahit hindi nila aminin, pagdating ng May, maaalala ka nila. Pagdating ng May, makikita nila na lahat ng ginawa nila sa'yo, ibabalik yan ng universe. And hahanapin ka nila. Doon sa pagdating yan, April, May, or maybe this one, March, April, May, yung 3 months na yan, dyan ka mas lalong maaalala ng mga tao. Dyan ka nila mas lalong hahanapin. Kasi yan yung time na magsasuffer sila. Okay? And June is King of Cups. King of Cups, so nakikita ko sa'yo, untouchable ka. Untouchable, nonchalant ka. So, mababalitaan mo. Kasi March, April, May, mababalitaan mo na yung mga taong ito na gumawa ng masama sa'yo ay kinakarma na. But ikaw, relax ka lang. King of Cups eh. Kasi pagdating ng March, ka na eh. Yung parang nakalibre ka na. Nagkaroon ka na ng freedom laban sa kanila. Alright, so let's check. Second half tayo, guys. Okay, July.
August, September, October, November, and December. Okay, kita mo ba? Okay, so July, August, September, October, November, December. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6. Okay. So, July. Pagdating ng July, there's a Queen of Cups. Continuous siya. So, June, sinasabi ng barahan na you are at peace until July. So, July nakikita ko sa'yo dito, especially ikaw yan. Water sign, Pisces, Scorpion, Cancer siya. Or maybe Pisces lang. Queen of Cups, you are managing your emotions very well. Okay? Kalmadong-kalmado ka pagdating ng July. Itong Queen of Cups, this is the energy na kontrolado mo. Okay? Kahit yung mga uncontrollable na sitwasyon sa buhay mo, kontrolado mo. Nakikita ko na at peace ka. You're relaxing, wala kang problema sa pera, relationship, sa health, and you're progressing. And maybe nasa sitwasyon ka na wala kang contact. Ibig sabihin, possible na naka-off yung messenger mo or pwedeng hindi ka sumasagot sa mga messages sa'yo. Okay, July, August. August, this is the, parang ano siya, new beginnings. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na pagdating ng August, yung mga tao na naandito sa May mo, kukulitin ka nila. Diba? Yung parang kukulitin ka nila. They will use other people na close sa'yo. They will use them para makontak ka nila. But, be careful kasi this is temptation. Okay? So, pagdating ng August, you need to be careful kasi may mga tao dyan na possible na maingit sa'yo. So, pagdating ng August, mayroon kang isi-celebrate. Maybe it's a family celebration, there's a promotion, salary increase, birthday, anniversaries, wedding anniversaries, or anything na kailangan mo mag-celebrate. But the problem is, may mga tao dito na tataas yung kilay sa'yo eh. 'Di ba? Tataasan ka nila ng kilay. Sasabihan ka nila na ang yabang mo. Sasabihan ka nila na ang damot mo. But don't worry. Don't worry because March pa lang, inalis ka na ng universe sa connection and sa bandages na ganyan. So, maybe may mga taong magchichismisan against sa'yo pero hindi mo na yan maririnig. Wala nang magde-deliver sa'yo ng message kasi hindi ka na interesado. And pagdating ng September, there's an Ace of Wands. Okay? So, sobrang excited ka. There's so much things. Super excitement ito na mararamdaman mo. Maybe you're excited for the construction of your new house. Maybe excited ka para sa travel mo. Maybe you're excited for lump sum of money or anything na pwedeng magdala sa'yo ng kilig. Maybe love life, maybe new love life or new friendship or new collaboration. Pagdating naman ng October, 7 of Pentacles. Pagdating ng October, mayroon ka na pera na binibilang. Okay? Pagdating ng October, may binibilang kang pera. Pwedeng nagbibilang ka ng pera para sa plano mo. Okay? Maybe you're planning something big para sa Pasko, New Year, or ganyan-ganito. And pagdating ng October, naghihintay ka dyan eh. Pwedeng naghihintay ka na matapos lang yun 3 months, or pwedeng, yun nga, nagbibilang ka ng pera. Paki-comment sa comment section kung saan ka makakakuha niyan. Balato naman. Okay, and November, there's a strength. So, yun nga, since nagbibilang ka ng pera ng October, pagdating ng November, you are super strong. You are the phoenix rising from the ashes, 'di ba? Parang pagdating ng November, financially, emotionally, physically, spiritually, you are super strong. Okay? And lastly, pagdating ng December, ang December mo napakaganda kasi dalawa yung 7 of Wands mo. 'Di ba? So, nakikita natin dito na walang sino man ang pwedeng kumanti sa'yo pagdating ng December. Kasi yung December mo, you are already strong. February pa lang, sobrang lakas mo na. So, ibig sabihin, December, walang sino man ang makakagalaw sa'yo. And walang sino man ang makaka-api sa'yo kasi
you are parang surrounded ng boundaries spiritually and physically. So, nakikita ko sa'yo dito, sobrang ganda ng buong taon. Eto yung talagang bagong buhay to para sa mga Pisces. Yung parang hindi ka na yung tulad ng dati na malambot. Ang tigas mo, sobrang tigas mo ngayong taong 2026, Year of the Fire Horse. Tingnan mo, 'di ba? Kahit screenshot mo pa yan, tingnan mo. Etong Seven of Wands, you are protecting your right, you're protecting yourself, you're protecting everything na nakuha mo. So, ibig sabihin, pwedeng maging kuripot ka pagdating ng December, or pwedeng maging matipid ka. So, usually, nag-share ka ng blessings, baka pagdating ng December, ang dami-dami mong pera. Kasi ito financially, emotionally, physically, sobrang strong ka eh. So, sinasabi ng December mo na sobra-sobrang pera ang hawak mo na kailangan mong proteksyonan. So, maybe you will protect your job, your career, your love life, your money, your bank account, your assets, laban sa mga tao. Because you're putting boundaries eh. Maglalagay ka ng boundaries March of 2026. So, moving forward, nasa safe place ka na. Safe environment. Okay, thank you guys for watching. Bye!